April 20, 2019 nang makuha ng ating kababayang si Jonoy Nai ang bakanteng WBO Asia Pacific title sa Super Featherweight Division. Sa pambato ng Japan si Kosuke Saka, tinalo niya ito via technical knockout sa round 2. Matapos ang kanyang tagumpay ay agaran niya itong dinepensahan 3 buwan pa lamang nakalilipas. Sa isa na namang hapon sa katauhan ni Satoshi Shimizu, isang undefeated prospect na may malinis na kartadang 8 panalo at lahat ng iyon ay puro knockout ang inabot sa hapon at wala pang bahid na talo. Sa tindi ng kartada nito ay talagang nakakasindak, ngunit nang magharap sila sa lona ay tila nawala ang pagiging mabangis ng hapon nang patumbahin ito ni Jonoy Nai sa round 6 at matagumpay na madepensahan ng titulo via technical knockout. At hindi pa natatapos ang taon Disyembre sa kapareho pa ring taon. Isa na namang pagdepensa sa walang kadaladalang hapon. Sumubok naman si Kenichi Ogawa na agawin sa Pinoy ang WBO at ipaghiganti na rin ang kanyang mga kababayang pinatulog ng ating pambato. Ngunit nabigo ang hapon nang talunin ito ng ating kababayan via technical decision sa round number 5. 3 laban sa isang taon. 2 dito ay pagdepensa sa titulo. Masasabi mo talaga na may ibubuga ang ating pambato pagdating sa mga kampyonatong laban. Dahil sa walang makaagaw sa silangan ng pinangahawakang sinturon ng ating pambato, ay lumipad ito patungong timog silangan ng Asya. Dito ay nakakaharap niya ang Australianong undefeated na si Liam Wilson. Sa bakbakang ito ay llamado ang sinasabing challenger dahil na rin sa baluarte niya mismo ginanap ang nasabing laban. Bukod doon ay malaki talaga ang tiwala ng kanyang mga tagahanga sa kanyang talento at sinasabing may potensyal ito na maging world champion sa hinaharap. Habang ang Pinoy champion na siyang magdedepensa sa ika-4 na pagkakataon ay tanging abilidad at pusong mandirigmang Pilipino ang kanyang bitbit sa pagpasok sa teritoryo ng kalaban para protektahan ang titulong kanyang pinangangalagaan. Narito at ating panoorin ang kanilang naging bakbakan. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa unang bukas pa lamang ng round 1 ay kapwa mainit na agad ang parehong boksingero. Kaliwat kanang bigwas kaagad ang pinapakawalan ng parehong boksingerong ito. At dahil dyan ay maagang nagbitaw ng magandang kombinasyon ng ating kababayan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay maagang nabilangan si Liam Wilson. Natapos ang unang rounds na halos parehas lamang ang kanilang puntos pagdating sa suntok ng kanilang pinapakawalan. Ngunit nakalalamang lamang ang ating pambato dahil sa kanyang score na knockdown. At sa sumunod na rounds ay animoy nag-aapoy ang kanilang mga kamao dahil sa mga kombinasyon na kanilang pinapakawalan at parehas ayaw magpalamang sa isa't isa.
pagkakataong ito ay tila gigil ang Australiano na makabawi sa ating pambato. Ngunit ang ating kababayan ay hindi naman basta-basta padadaig sa bawat atake ng kanyang katunggali. At sa pagpasok ng sumunod na rounds ay ganun pa rin ang tema ng kanilang laban. Aatake ang Australiano at gaganti naman ang ating kababayan. Palitan na ang kanilang mga atake at pasiklaban ng mga kombinasyon na kanilang bitbit sa labang ito. Sa rounds na iyon ay nakapagpatama na magagandang suntok ang Australiano. Ngunit ang ating kababayan ay may pagkamadulas at gumaganti rin ng kanyang atake at malinaw rin na tumatama ang kanyang mga suntok sa kalabang Australiano. Sa pagkakataong ito ay bigla na lamang naging malakas ang ating kababayan at nayanig niya ang Australiano at naalasap ng Australiano ang kanyang ikalawang pagbagsak sa labang ito. Sa kabila ng kanyang tinamo mula sa mga kamay ng ating kababayan ay muli pa rin bumangon ng Australiano at ipinagpatuloy ang laban na natiling nakatayo at dumidepensa na lamang sa mga atake ng ating pambato na tila isinasalba na lamang niya ang kanyang sarili. Sa pagpasok ng panibagong rounds ay tila hindi pa nakaka-recover ang Australiano sa mga nangyari sa kanya sa nakalipas na rounds at puro salag na lamang ang ginagawa nito sa mga atake ng ating pambato. Dahil sa pressure na ginagawa ng ating kababayan ay hindi na masyado makaporma ang Australiano at dito ay muli siyang bumagsak sa ibabaw ng lona. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng hininto ng referee ang nasabing laban at madeklarang panalo ang ating pambatong si Jonoy Nay.
Sa bakbakang ito ay napatunayan ng ating kababayan na hindi basta-basta ang kamao ng ating mga kababayang Pilipino. Dahil isa lamang siyang dayo ay naprotektahan niya ang titulong kanyang pinangahawakan at naipamalas ang kanyang galing sa ibabaw ng lona sa harapan ng nagang manonood. Ladies and gentlemen, the end comes at 2 minutes and 40 seconds into round number 5. Your winner by knockout and still the WBO Asia Pacific Super Flyweight Champion, fighting out of the red corner, Joe Jawbreaker Noynes! Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.